Isang lalaki ang nang-hostage ng 4 na babae kaninang madaling araw sa Makati. May hataw na balita si Jericho Albano live. Good morning, Jericho. Good morning, June. Matapos kang 4 na oras na hostage drama ay sumuko din sa mga otoridad itong isang lalaking ng hostage ng 4 na kababaihan kabilang ang isang buntis sa may Kalayaan Avenue sa Barangay Guadanuevo, Makati kagabi. Kinilalang ng hostage na si Ruben Azares alias Boyet, 37 anyos, isang construction worker na taga Bicol, Sorsogon. Nagsimula ito bandang alas 9 kagabi nang ikulong ng suspect sa isang kwarto ang 4 kung saan nangungupahan din ang mga ito. Nakaresponde naman ang mga otoridad nang nakatawag ang mga biktima sa 911. Ayon kay Police Superintendent Angelo Herminal, Assistant Chief of Police ng Makati Police, kakarating lang ng suspect mula Sorsogon kaninang umaga upang bisitahin ang kamag-anak nitong may-ari ng boarding house kung saan din ito ng hostage. Una niya ay humiling ito na makausap lamang ang kanilang kapitan ng barangay sa Sorsogon. Sumunod naman ay humiling itong makausap si PNP Chief Ronald De La Rosa. Pagkatapos ang ilang oras na negosasyon, sumuko din ito sa mga otoridad bandang alauna kaninang madaling araw. Kwento ng isa sa mga hinostage, bigla na lamang pumasok ang suspect sa kanilang kwarto, hawak ang isang kutsilyo. Agad nitong inilak ang kwarto, hinarang ang isang higaan sa pintuan saka pinatay ang ilaw. Natakot nila sila noong una, subalit dahil sa nakita nila itong sobrang balisa ay kinausap na lamang nila ito. Ang suspect pa mismo nila ang kumausap sa operator ng 911 upang sabihin ng hostage siya. Natunto na lang ng mga pulis ang mismong kwarto kung saan sila na hostage nang nagpatay sindi ng ang mga biktima ng ilaw. Paliwanag naman ng suspect ng hostage ito dahil sa sobrang depresyon at problema sa pamilya. Gusto lang aniyang makausap ang kanyang mga kapatid sa Maynila. Hindi naman niya tinakot o tinutukan man ng anumang patalim ang kanyang mga biktima. Matapos ang hostage drama, pagdating sa presinto, nilapitan pa ng suspect ang isa sa kanyang biktima upang humingi ng tawad. Ayon naman sa mga biktima, wala na silang planong magsampa ng reklamo, subalit hindi naman ito ligtas sa mga otoridad dahil sa kasong serious illegal detention na kakaharapin ng suspect. Yan ang ating balita mula rito sa Makati, June. Maraming salamat, Jericho Albano.